Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And support podcast Don DeMarco. Yeah, let's go mga pare. Welcome sa brotherhood ninyo. Kung wala kang masculine role model mga pare, welcome kayo rito. No? Kami ang gawin mong kuya, kung kami ang gawin mong tropa. Alright. Sa mga girls naman dyan, kami ang tanggapin natin. Baka tayo sa tingin nila, boy best friend nila eh. Hindi ayos. Pwede. Pero safe na boy best friend. Wala kami gagawin sa Hindi ka masisibak eh. Kasi nanonood ka lang. Nanonood ka lang, oo. Ako nga, ang logic ko pagdating sa boy best friend, talagang pinaninindigan ko to na receiving end or nandun man sa disadvantage na end. Ayoko talaga ng boy best friend. Wala talagang... Ano gagawin mong solusyon? Nalaman mo may boy best friend, girlfriend mo. Girlfriend mo na to Nagkaroon siya. Hindi, dapat tigil mo yan. Ganun agad. Kung ayaw niya, naku po. Insecure ka pag papatigilin mo siya. Ako, alis ka agad. Sasabihin niya sabi lang. Pag pinagtanggol niya boy best friend niya sa harapan ko, wala na, lost cause na para sa akin. At madalas sinasabi ng babae dyan, wag mo alalahanin yun, huwag mo isipin yun, ching, ganyan, best friend ko lang yun, no ka ba? Ikaw ang ganyan. Anong response mo doon? Bullshit! Ganun yun. Ikaw, pokpok ka, wag mo akong ginagago, Kasi nga, kaya kasabi, yan, Boy, tatanungin ko nga si Boy Jacol ba, nandyan na ba ulit yan? Yun si Boy Jacol yung makulit dyan na, Pero, yun nga, kung dun ka sa end ng boy best friend na ikaw yung nakikinabang, ako sa akin, nonsense pa rin eh. Magbo-boy best friend ka para masibak mo siya one day. Walang sense. Magbo-boy best friend ka, tapos wala ka namang goal na sibakin, nonsense pa rin. Di ba? Para sa from time to time tinatawagan ka niya, mag-uusap kayo ng 1 oras sa phone. Para saan? Anong klaseng pagkakasaya ng oras yun? Or boy best friend ka na sinasamahan mo siya na gumigimik kayo, o may libreng bodyguard siya. Di ba? May libreng bodyguard, may libreng driver. Oo. Nonsense eh. Hatid sundo mo pa. Tapos, dahil hindi naman ikaw yung jowa, wala kang karapatan magdemand-demand sa kanya. Hinatid mo na doon, hinatid sundo mo na, wala kang say pag may dumidiskarte sa kanya. Oo. Ginaganong-ganon na siya. Naalis pa sa'yo, nandun pa sa kabilang table, ikaw nandun, naghihintay. Nanonood, di ba? Saan na siya? Nandun, may okay. Boy best friend, yun eh. Wala, talo ka talaga doon. Talo ka. Kahit masibak mo siya one day, not worth it. Not worth it yun na maghihintay ka ng ganun. Sa isa daw, General ng Soy Army. Puso ko nasa magsasaka. Hari ako ng hip-hop underground. Pagupit kayo dyan sa Slick and Dapper. Nagpagupit ako dyan kahapon dyan sa President Ave. Magboxing kayo sa Golden Boy Boxing Gym Club sa Jacqueline. Mga kabataan, ingatan nyo yung pera nyo. Yeah, mga pare. Joshon Paul, mga pare, sa lahat ng social media, kung under self-improvement ka, hindi pa, kaya pa to. Under self-improvement ka, or gusto mo lang mag-amoy mabango, pare, available mga perfumes natin sa TikTok. Parang nasisilaw ako dito, pare. Malakas kasi siya ngayon. Pero sige, sa mga pabango, pare, link nandyan sa description. Meron din tayo sa Shopee. Yan, Black Praising by Sadaw nandyan. So, kung lalaki ka nanood na ito, mag-sports ka. Nakatapat sa akin, kaya sabi ko, parang, napapikit ako itang ina. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Ang swerte mo! At swerte din ako. Magkakilala na tayo. Yung. Mga single mom, may pag-asa ba kayo? Basta sobrang humble. I-ayon yung yung nire-require mo sa lalaki sa pagiging low value mo kasi single mom ka. Single mom ka na, mataba ka pa, unattractive pa yung looks mo, low value ka sa dating market. Tanggapin mo katotohanan. Kailangan harapin mo yon yung ego mo na, girl, low value ka. Kaso sabi ng media sa kanila, daw sila eh. High value daw sila. Hindi, low value sila. Low value kayo. Ako na mag-real talk sa inyo mga single mom. Delusional na kayo eh. Low value kayo, therefore, hanapin ninyo is yung pasok lang din talaga sa kaya ninyong i-offer. Since low value kayo, doon na kayo sa average guy. Alam mo to, pre.
At least doon, malaki chance, magtatagal sila. Kasi yun, hangad sila ng hangad ng high value male. Tinuturtsak lang sila, pre. Nadadagdagan yung anak nila eh. Oo. Tama. Pangit nga yung payo na ganun, yung sinasabi ng kapababae nila na deserve mo to, go girl, aim high. Pare, yung mga high value male, di sila tutuluyan talaga. Sino sasama sa kanila ng high value? Loko-loko rin itong mga babae na to. Puro kayo, pwede. ano eh. Puro kayo tips sa mga babae na aim high, ganyan, you don't deserve less. Diba? Tapos wala naman kayong nasusolusyonan. Unrealistic. Totoo talaga niyan. Titirahin ka talaga ng high value girl. Lalo kung mamimit mo siya, workmate mo siya, titirahin ka niyan. Kahit nga sabihin natin unattractive ka pa eh. Pwede kang bumbitin yan. Pero pag nabuntis ka, hindi ka sasamahan yan. Diba? Ang kulit nga ng irony eh. So, anong nangyayari dito sa mga disgrasyadang babae na to? So, kinondisyon nga siya na, you can be anyone that you want. Anyone that you want. Oh, you can get anything that you want. I think, okay. Meron namang katotohanan doon, pero hindi sa dating scene. Kasi ganito nga eh, nahay sila sa supply ng mga ganong, ng mga ganong content. Mm. So, nabuboost sila, na-affirm sila. Pero nagiging translation nga, mas lalo sila nagpapasibak kung kani-kanino. Mm. Yan yung unang variable. Kani-kanino. Pero, totoo to kaya ko nasabi yun, dahil alam ko yan, nakita ko yan, na-experience ko yan, yun. Single mom na nahay ng mga ganong content, nasibak ng kung sino-sino, hindi high value yun. Pero sasabihin mo pa rin sa sarili mo, hindi. High value ako, special ako, unique ako. Mm. Ngayon, ang other side of it, kapag ikaw yung single mom na tinanggap mo na low value ka na talaga sa dating scene, meron kang humility, natumbok mo yung tama. Dahil natumbok mo yung tama, ganun yung hinaharap mo sa tao, mas malaki pa yung chance na makakita ka talaga ng totoong partner. Dahil nasa tama ka eh. Ganito lang naman ikakatwiran mo eh. Alam ko na single mom ako. Alam ko na ito na lang ang value ko. Low value na lang ako. Pero, syempre, ayoko namang maimperno yung buhay ko at walang yain mo ako. Nandun ka sa ganong katwiran. Dahil tinatanggap mo kung ano yung mismong standing mo dito sa mundo, tama yung katwiran mo. Pero yung mga nga, dahil ang utak niyan ay lipad, Oo. nandun lang sila sa sarap eh. Na low value ka naman talaga, pero pa high value ka. Pero ang kulit nga ng irony. Sinasabi mo na high value ka, pero mas Pababa niya yung sarili. lalo ka nag-snowball pababa. Kaka-high value mo sa sarili mo. Kaka-disconnect mo ng sarili mo sa realidad. Realidad, yeah. Di ba? Yun yung makulit doon. Kaya mas bilib talaga ako. Pag single mom ka, tanggapin mo na low value ka, mas tatama pa yung buhay mo. Di ba? Pag hinambol sila ng ganon, kung magagalit ka sa sinabi namin na yun, wala kang magagawa. Yung ka na eh. Yun yung status mo eh. Kahit naman magalit siya sa atin, totoo pa rin naman yun. Oo. Kung tutusin, napaka-blessing nga nitong sinasabi na namin ito, na nakikita mo lang to sa internet, nakikita mo sa video. Hindi to mismong tao na nagsasabi, so ikaw low value ka, mas masakit yun. Mas hindi mo kaya yun. Trap ka, di ba? Huli ka nun, corner ka at the moment nun pag may taong gumaganon sa'yo, di ba? Na dinidescribe ka, kasi malamang kakilala mo yun eh. Dinidescribe ka talaga na kung ano yung pagkatao mo to sa harapan mong ganito. Pasalamat ka na ganito. Alam mo na ito yung katotohanan at walang nag-on the spot sa'yo. Di ba? Makakabuelo ka pa. Makakahinga ka pa ng malalim. Di ba? Pwede mong i-swipe na lang yung video, di ba? Pero pag ginawa sa'yo ng harapan to, tangin na. Di mo lalo kaya yun. Anong gagawin mo? Pag ginanon ka, bilang babae, di ba? Tangin na, napakasakit nun pag ginanon ka. Pasalamat ka! Speaking of single mom, paano pag dumating yung time tol na naisip ko lang ngayon na, paano kung dumating yung time na magkaanak kayo, halimbawa? Di ba, magkaroon ka na ng baby mama na buntis mo. And then dumating yung point na
kailangan siya cesarean. Mm. Tapos sabi ng doktor, ang taas ng chance ang mamamatay yung nanay. Pag kinuha natin yung bata, o binuhay natin yung bata. Pag hinintay pa natin yung 2 weeks pa, mga ganun 3 weeks pa na pwede siyang mabuhay, mamamatay yung nanay. Komplikasyon. Nangyayari ito sa mga 30 plus, madalas sa babae, 35 pataas plus. So, mamimili ka. Yung asawa mo o yung anak mo, sino ang pipiliin mong mabubuhay? Ikaw lang pwede magdesisyon. Nakaganon yung asawa mo, walang malay. Pag nilabas yung bata, masisave yung bata. Ganun ba? O sa tamang date. Ngayon, pag kinuha na siya na maaga, buhay yung nanay, pero patay yung bata. So, nakasalala yung buhay nung ano. Ako, madali lang, pre. Madaling answer lang dun. Asawa ko. Ayaw mo mamatay ang anak nyo. Ayan. Kung ang ikakabuhay nung bata ay patay yung asawa ko, dun ako sa asawa ko. Bakit? Pag sinabi ng asawa mo na, Josh, yung anak na lang natin. Ito na naman. Pahirap na naman ng pahirap. Hindi, ako, magpipilitan ako. Doon ako sa kanya. Sabihin ko sa kanya na, wala kami pinagsamahan ng bata eh. Wala ko pinagsamahan. Ayun, pare ha. O hindi, kahit na. Kung ang kapalit mamamatay siya, wala ko pinagsamahan eh. Mas may connection ako dun sa asawa ko. Mas may connection ako dun. Kaya, kung sasabi sa akin ora mismo ng doktor, mamili ka sir, anak mo, mabubuhay anak mo, patay asawa mo, o buhay asawa mo, patay anak mo. Sabi ng doktor, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Asawa, dok. Asawa kasi wala, kumbaga, yung baby, although nandun na ako, na anak ko yan, binuo namin yan, kung papapiliin talaga ako mamamatay yung isa, wala naman kami pinagsamahan ng baby. Lahat ng memories ko, lahat ng kumbaga pinagsamahan namin, mas marami kami pinagsamahan ng babae. Paano pag sinabi ng asawa mo, Josh, yung anak natin ng buhay mo, okay lang sa akin, Josh, sige na. Maintindihan ko yun kasi nanay siya eh. O, anong gagawin mo? Maintindihan ko kasi kumbaga nasa emotion state siya na baby na lang natin kasi may isip mo yung basta ang babae ang gagawin niya, nang isipin niya, may imagine niya yung itsura ng cute na baby. So, pero sabihin ko sa kanya, hindi nagme-make sense eh. Hindi nagme-make sense. Kumbaga, kaya pa naman natin gumawa ng bago. Bakit isa-sacrifice mo yung sarili mo? Gawa na lang tayong bago. Gawa na lang tayo bago. Hindi, gawa na lang tayong bago. Okay lang yun. Oo, kasi kaysa naman sa mamatay ka. Mas mahal kita eh. Mas mahal ko siya eh. Kung doon tayo magtatanong, syempre, sino ba isisay mo? Syempre, mas may connection ka, mas mahal mo. Dito na ako sa ano. Pag inaway-away ka niya, dahil di mo siya sinunod, nabuhay. Mangyayari yan. Mangyayari talaga Mangyayari yan. yan eh. Oo, usually pagka ganyan. Minura-mura ka niya, magaling na siya, di ba? Tangin naman, Josh, yan na. Well, ako, kung mauuwi man sa ganun, pinili ko siya. Walang mali sa akin. Tapos nag-cheat siya. Oo. Tapos. Kasalanan niya na yun. Ako nga sasabihin ko nga, mga 10 minutes bago ko siya pinapili ng doktor kung sino bubuhayin, dumating yung best friend ng babae. Gago! Gago sabi, Gagi, Josh, 2 years ng bata ni congressman yan. Yung babae, 2 years ng bata. Wala, no? Tapos paglabas albino, kulay pa. yung gano'n, yung pinost mo, gago. Bakit blue eyes to? Nakikita kaya yung kulay sa ano, pre? Yun ang gusto ko malaman. Hindi. Hindi, sa... Meron na raw, pare. Meron na Parang ngayon? Sa blood test, malalaman mo na yung kulay. features. Pero mahal yata eh. Parang sa ibang bansa pala meron eh. Malalaman mo na yung features niya. Kung blonde, red hair. Yung paano pala pagka nakita na blondie, no, yung bata. Blonde po yung bata. Ay sure, congrats po, blue eyes po siya. Putang ina mo, brown yung mata ko. Nakikita mo, di ba? Alam mo pre, Oh, ito, may sasabihin ka pa ba? wala. Yun na yun. Kasing kulit ng pagbabali-bali ni Sadaw ng mga pinapapili niya sa atin. Pahirap ng pahirap eh. Puta. Sa totoo lang, ganyan talagang realidad pre. Ganyan talaga tayo pinaglaruan ng Diyos eh. Kasi isipin mo, gamitin lang natin yung mga rasyonal natin. It will never make sense na, halimbawa yung sa babae na yun, hindi ka pwedeng maniwala eh, na bakit maputi yan tas blue eyes. Tapos sa papalawas, totoo, hindi, siya talaga ang tatay. Paano?
Di ba, ang kulit tayo nilaro ng Diyos. Tayo, rational lang naman ginagamit natin eh. Di ba? Na masasabihin natin, siyensya, gamitin natin ng siyensya, kapag Asian yan, ganyan itsura nung couple, nag-sex, nabuntis, ang lalabas na bata, kayo manggi. Kayo manggi, di ba? Yun naman, yun talaga yun eh. Pero ngayon sasaksakan nila tayo na merong nangyari. Ito, may nangyari oh. Asian naman yung tatay. Pero lumabas, puti. Albino. Paano, di ba? Pero albino daw kasi yun eh, yung binalita na yun. Pero pinagtataka ko, nung pina-check up sa doktor, parang wala naman test na ginawa eh. Parang ganun lang, tapos tinignan-tignan yung bata, ay, albino cases yan. Eh, parang hindi pa rin kapani-paniwala. DNA, dapat i-DNA. Dapat DNA test talaga. DNA sa tatay. Kung sa'yo mangyari yun. Ayun na lang, ipag-usapan natin kasi ano yung balita na yun eh. Yung nireactan ko? Oo. So, kung sa'yo mangyari yun, I mean, okay yung babae. Walang problema sa babae pero may ethics dito. Hindi, joke lang. Tanginang yan. Kasi, ganito to eh, pinapahirapan ko siya. Pagtaas sa atin nagtatanong, pinapahirapan tayo dito. May titis, ano? Hindi, wala. Erase yun, wala. Babae, okay, pre. Paano magkikiss mo siya sa forehead? Sumuba ka na, ano? Pa, kinikiss nila sa forehead yung mga classmate ko pa. Pa, paano yan pa? Ganun yung ulo sa'yo. Pa! Nak! Tangina na, nak! Layo mo na. Tapos pag nagpapawis yung bata, maamoy bayag din yung... Ano unicorn? Kang ina noon dito, no? Paano pag nilabasan? Kaya hindi mo siya makisi, parang... Paano pag nilabasan siya, Josh? Nag-uusap lang kayo nilabasan. Gago, tang ina. Tatalsi ka sa mukha, no? Para nilabasan naman nag-uusap kayo. Hindi nga kunyari nga, okay naman yung babae. Okay lang pare, pero paano kung may bulbul na yung... Ay, oo, gago. Tangina may titis ano, tapos may bulbul na siya dito. Yung dati, no, pag yung bata tayo, paano betlog pag... na kalawlaw dito. Payag ka. Ganda naman yung betlog yun. Teka lang, hindi kita makita pre. Payag ka, Christine Samson. Christine Hermosa. Di ba Christine Hermosa dati? Oo, siya. Pero may edit sa ano. Laging ganun nung bata tayo. Oo. Pero yun nga, pre, sa'yo mangyari yun, katulad nung nireact Walang mo. edits. Wala, normal, as is. Lumabas yung albino. Hindi mo pa alam na albino. Anong sa tingin mo magiging reaction mo nun? Magugulat syempre. Papa-DNA ko muna. Pero 90% ng chance baka hindi ko nga ipa-DNA eh. Baka makita ko lang na ano. Lalo pa, Uy, no? mahal magpa-DNA, pre, ah. Nagka, 10 mil? 20? Hindi lang. Meron din mga ganun eh, mga mura. meron daw? Parang Gis 20 yata meron. Yung pinapromote therapy, meron eh, parang Gis 20 yata. Okay. Gis mil or 20. Correct, comment down below. Parang alam ko ganun lang yung range. Kasi marami na nga ngayon nagaganon. Unlike before, di ba? Kaya mahal siya dati. So ngayon marami ng clinic na nagaganon. Most probably baka hindi ko pa DNA, baka makita ko blue eyes, blonde, parang Diba? What are the coincidence? Doon pa nang nangyari yung albino kung saan meron silang kakilalang Amerikano. Diba, parang, what are the coincidence? Kaya makapatahimik sa lahat, DNA test. Kung pinakita nga yun doon sa Jessica na, hindi ho, pina-DNA test po namin and yung result ito po. 99, kaya nga yung percent doon, 99.99999 chance talaga na korekto. Kasi yung DNA talaga pinaka-accurate sa accurate na talaga eh. Kahit sa korte, ginagamit ang DNA testing pare. And pinapanigan ng korte yun, ganun siya ka-believable talaga. Ka-facts talaga, facts. So, wala kasi silang DNA testing na ginawa, wala silang pinakita. That's why full doubted pa rin yung mga tao. And may kaibigan pang check. Yung kamukha pa nung baby. Yun nga eh. Blandas maputi eh. Tapos sakto pa nagbakasyon, dun pa nabuntis. Isipin mo dumating daw sila April 2024. Tapos nanganak yung babae February. Diba? So bilangin nyo parang May binayo ng May, di ba? Ang kulit pa rin ng So lumabas ng February, sakto 9 months, di ba? Ang kulit ng Jessica. Ang kulit nila. Ginatas lang talaga nila yun. Kung meron na palang 10 or 20, may responsibilidad sila sa pagkuha niyang storya na yun, pagkuha ng storya, pag-feature ng storya,
dapat pina-DNA nyo na. Tingin ko takot din sila eh. Takot kasi. May nagsisinungaling eh. Malaking chance. Yun nga, pero ang responsibilidad nila, di dapat di nyo na kinover yung storya na yan. Tama. Di ba? Talagang hindi. Ginagatas nga lang talaga nila mag-spark ng controversy. Di ba? Pero may mawawasak na pamilya, maniwala ka. Oo. Yun. Nagamit nga nila yung vulnerability nung pwedeng ganito ang mga linyahan yan. O sige, para ma-clear na natin sa mga tao kung ano talaga lagay niyan. Dito kayo sa amin. Natin, What if in-offer pa rin nila off-cam and then yung pamilya mismo may ayaw? Oh, maggago kayo. Kasi may pera si Jessica, pare. Yun nga sa akin. Ginawa yun na nga nila before yan. Nag-DNA testing sila ng Diba? tao. So ako, naniniwala ko in-offer yan. Oo. Pero para hindi na lang pumangit yung image, no? Oo. Ang lang. Parang happy na kami sa albino yung daw yung sabi ng doktor. Okay na yun. Iniiba nila yung narrative, no? Ginamit pang kasangkapan sila, Sobrang Jessica. rare nung albino. Bakit nangyari pa dun sa may kakilala silang check? Parang di mo mapasel, no, re? Parang, Tapos, imposible ang naman. makulit dun, pare, sa daming panahon na pwede mabuntis, sakto pa na umuwi dun ng April. Kaya nga eh. Tapos possible May baby yung baby. Kasi lumabas 5 eh. Bilangin mo, May 5 yan, di ba? So, plus 9, February talaga ang labas. Tama? Kasi, nalito, ang pito December, pare. Di ba 5 ang May, plus 7, December yun. Plus 2, February talaga. Tangina, So, no? binarocha talaga ng May. Tinrabaho ng May. Ay, nako. Pero in-interview rin yung yung... Oh. Yung lalaki, puti. di in-interview ba? In-interview yung puti. Para sabi, hindi niya daw magagawa. Kasi magkapatid yung jowa eh. Magkapatid. I don't know! Di ko alam, tol. Kapatid eh. Sino nga amin, di ba? Sinong gago nga amin, di ba? Tanginang yan. Kaya sabi ko, ay, tangina. Ang Ang kulit. rare niya ng pagiging albino eh. Sa dami-dami ng albino. Tsaka bakit nila tinanggap lang? May albino kaya sa pamilya talaga nila. Merong albino niyan sa family, pare, sa bundok. Pinalabas din ng Jessica before. Bata pa ako nun eh. Parang, indigenous. Doon I believe. Kasi dalawang albino magkasunod eh. Magkapatid. Oo. Yun, ganun. Sobrang puti ng, tapos pati yung kilay nila may kulay. Ito nga, ako naniniwala ako sa Diyos, yan talaga ang bias ko. Naniniwala ako sa Diyos. Gusto niya maging rasyonal tayo. Katulad nung virgin yung tao, pero manganganak na. Don't go there, please. Wala, yun nga eh. Kaya nga curse, no? Ang hirap din mag-isip minsan, no? Virgin, pero nagkaanak. Pero basta ako naniniwala ako sa Diyos, Pag ikaw ba pre, tawag dito, meron kang girlfriend, may girlfriend ka, nalaman mong nabuntis ng iba, papanagutan mo yung bata. Hindi. Girlfriend mo yun, wala kang puso. Utang nina, hindi. Sinong walang puso? Tangina mo na. Sabi, hindi mo siya mahal ng mga sobra. Hindi talaga. Hindi mo siya ganung kalab talaga. Hindi talaga. Kahit totoong mahal ko siya, tapos binuntis ng iba, kakancel ko na. Yung alin subscription. Yung pagmamahal, i-cancel ko na yun. Yung babae nga yung napaka-demonyo dun. No, ang hirap maging lalaki, no? Tapos, Parang ang dami mong responsibilidad. Oo. ito sa mundo. Pero masaya. Sa'yo. Kasi ikaw yung maangas eh. Oo. Maangas naman kasi talaga maging lalaki, bre. Diba? Nakakabobo maging babae, bre. Papayag ako. Kasi biruin mo, kakatuting ka. Pero pre, kakatuting ka. Ang ilang imagination niya. Naisip mo pa yun. Naisip mo pa yun. Pare, awawa ka tapos sa subunutan. Kinakantot ka lang, pre. Tangin na mas gusto ko yung ako yung bumibira, pre. Tangin na. Tatambaling ka ba? Naisip mo pa yun. Yan nga yung pinagkaiba natin. Ano, maging babae, pre. Sarap-sarap maging lalaki. Oo. Yan nga yung Parang katotohanan. kawawa eh. Ano, pre, titira-tirahin ka, pre. Bakit ganun? Huwag mamaltratuhin ka pa, tapos sasampigain ka pa, oh. Payag talaga sila doon. The fact na nagpapabugbog sila. Diba? Yung pinost na naman na sa social media, yung punit, no?
Oh, yun nga, payag ng ganun eh. Kung payag siya na ganun, na Nagbalikan pa sila. binubugbog siya, talagang payag na walang niyain sa kama yun. Iba kasi yung mindset natin. Hindi mo na siya ma-imagine dahil nga, syempre, sanay tayo na ng Google Pay, sanay na tayo, may ego na tayo. Sila, hindi nila alam itong nararamdaman natin. Ayaw natin na ginaganon kasi sila. Gusto nila. Oo, sila. Yun nga yung difference eh. Dahil na to Wala, umasok sa isip paano pag inaantot. Nakakantutin ka, pre. Di na, sarap-sarap maging lalaki. Tanginang yan. Ikaw yung bibira, di ba mas okay? Tanginang yan. Hindi ko maintindihan itong mga putang ng mga bading na to eh. Hindi ko maintindihan yung mga trip na itong putang na to eh. Oo. Oo, bobo ang puta. Pero mo, no, gusto mo magpatira. Putang ina. Ibig sabihin talaga, bitaw na yung pagkalalaki mo, pre. Abnormal na nga sila. Wala na, pre. Abnormal nga. Kumbaga, yung feeling mong pumalag, kasi nga ayaw nga natin eh. Di ba? Isa sa mga nature natin lalaki, papalag ka talaga pag feeling mong nako-corner. Kasi di parang ganun ang feeling nila eh. Parang nako-corner yung babae pag binibembang mo lang eh. Alam mo ba? Sila gusto nila yun. Gusto nila yun, yeah. Kasi nasasakop mo sila, nadodominate mo sila. Gagawin ko trabaho ko Mga babae, dati. diba? Gagawin ko trabaho ko dati, pre. Pinakita niya yung video. Text video? Oo. The fuck? Ng mga lalaki. The fuck? Kaibigan niya dati yun eh. Pinag-chismisan. Ito, pre, tinan mo yung video. Putang. Oh, ina. shit! Mga lalaki na nagpupuwitan, no? Ah! Oo. Magkakapatong ng mga lalaki. Putang inang yan! Oo, gagong baboy. Baboy. Ayun, ano sa'yo, mga babae, nag-snitch sa'yo? Hindi, lalaki. Tarantado yung lalaki. O, bading yun. Ba't may save siya na ganun sa cellphone niya? Hindi naman bading yun. Hindi bading yun. Pero, ganun lang siya kaulol. Hindi, talagang sobrang ulol lang Gago talaga. pare, nagpa-fantasize na siya ng ganun, pre. Bakit nasa cellphone niya yun, pre? Oh, ba't niya kinaya? Oo, dapat di papasok sa utak niya yun, pre. Grabing wild shit na yun, pre. Pero may anak siya eh. Lalaki. Eh bakit? Dami. Diba? O, tekla nga eh. O. Putang ina, tegla. Diba? O. Bakit sila? Dami kong pang mababanggit, pre. Pero Oo, hindi ko meron na-isa din ako. Tiniteacher tayong ganun. Oh, na? Ganun. Na may anak na pero may edits pa rin. Gustong bading pa rin. Yun halata naman yun. Halatang bading yun. Pero itong isang nagpakita sa akin, hindi naman talaga. Possibilities yan. Yeah. O, pre, Pupunta na kasi siya doon. ba't ka nag-enjoy na may ganun ka sa cellphone? Kadiri yun, pre. Oo, pre. Hindi, kasi- Makikita mo yun. Pag may mga picture ka lang na ini-scroll, makikita mo yun. Putang ina. Hindi, gusto kasi laging bumangka sa kwentuhan eh. Siguro bala niya yon. Pag boring na, lalabas ko na itong kwento na. Alam mo, gusto ko nga gawin prank yan eh. Sa Pure Gold Dalimbawa kung saan man. Yung parang mag-style ka ng picture, tapos may homo shit. Oo. Tapos may meta glasses. Hindi ka may reaction niya. Pipili ako ng tatuan ng mga malaki katawan. Naran, wow! Yung sa Amerika may gumagawa nun. Natawa ko doon, pre, yung ano niya, yung airpot niya, Nigeria. Di ba mga Nigeria? Ayaw talaga. Ayaw talaga sa gays, di ba? Ano yung soundtrack na yun? Tiniring! Yung Spider-Man, yung Spider-Sense. Ganun. Spider-Sense! Ganun. Tumigin sa Look at kanya. this dad, look at this car dad. Parang ginagano niya. Tapos may nagkikiss na daw negro. Pop. Tumigin sa kanya. Damn! Love trip ang puta. So ito na. Punta na tayo agad. Ano tayo? Ito Meron na. pa ka dyan? Ay, hindi ko pa tinahanap eh. Teka lang. Sige, nabang. Ito na. Mabalitang. Sige, hanapin mo. Wala pa nga. Tangin na nyo, tumatalon agad kayo eh. Hindi, wala ba kayong ano dyan? Ano, walang pipili ng bata? Tatlo tayo. Hindi kasi ano eh. Pag buntis yung asawa mo, doon tama yung sinabi ni Diyos, gawa na lang tayong bago. Oo. Siguro, nakakaawa pakinggan pag may band na kayo. Going back nga sa... Pero may banding kayo eh. Kasi baba nasa chan yun eh. Wala. Kasi di ba parang nakakausap-kausap yun, di ba? Oo, pero kung kapalit naman yung mas may bonding ako, di ba parang ganun yun? Doon mo na lang siya sino mas malalim yung bonding. Kunyari, may tropa ring mamamatay dyan, pareho sila, sino isi-save mo. Pupunta ka dun sa, mas marami kayong bonding dun sa best friend mo kaysa dun sa isang tropa. Paano may 3 big time na dumalaw? At nagsida. Don't go there, Ina please. mo. Don't go there. Ikaw nag-go there, utang ina. 3 big time guy! Kinanta mo eh! Oy, tangin na nyo, joke lang to. Oh, may 3 big time na dumalaw.
Tatlong big time. Pag may tatlong big time na dumalaw, ano yung putang ina, yung bata na talaga pipiliin ko. Pipikit na lang ako. Yung bata na talaga pipiliin ko. Tapos Tapos may talaga regalo. may regalo. Talagang i-build up ko yan na balang araw maging hari siya. At yung batang yun. At makagawa rin. Yung tipong sobrang influential niya. Sobrang influential niya at model talaga siya sa galing niya. Marami siyang follower. Marami siyang follower. Pwede na siyang gumawa ng religion niya. Josh, sumarap ka sa camera, Josh. Ipupush ko yun. Josh! Kaya warap sa camera. Tangina. Huwag napakasakit nun. Pag dinalaw. Bubuhayin mo yung bata. Bubuhayin ko yung bata. Tapos gagawin ko lahat para siya na maghari siya. Mamamatay yung nanay. Mamatay na yan. Mamamatay na yan. Grabing demonic shit yun, pre. Pag nangyari yun. Diabolical. Oo, gugulatin mo ako. Hirap na hirap pa ako mag-isip kung ikaw pipiliin ko. Hindi, tapos sasabihin naman sa'yo nung tatlong big time na dumalaw, tinanong mo, di ba? Paano ba't kayo nakapunta dito? Paano nyo nalaman dito? Sinundan namin yung Tangina, no? Yung aso. yung jeep na pakubaw. Sinundan yung aso papunta dito. Doon ako, bata, yung bata pipiliin ko. Bata. Papangalanan ko yung bata na simula ngayon, tangina ako masyado ako na-disappoint. Ikaw, Christian, lalaki ka ng mabuti. Christian, tandaan mo yan. Gagawin ko lahat para lumaki ka, maging modelo ka. Christian. Christian talaga naisip ang pangalan. May Josh, bagay eh. tumingin ka sa camera, Josh. Wala kayo dyan. Pero, Ito na tayo. ito na tayo? Tara na. Sige na, ito na tayo. Tayo na. Kung saan ba tayo papunta eh. Pero, Papawin na yung segment ang May! tanong! Pero tinan nyo, may nag-message yung si Christian, no? Christian talaga, pre. Ano sabi daw? Hindi ko pa bino-open eh. Nag-message talaga si Christian, anong Christian. pangalan? Masamang pangitain yan. Si Christian, sabihin ko? Sige. Ako, di ko pa naman binabasa eh. Si Christian Oronya Damsani. Oronya. Oo, totoo yan. So, kasi parang hindi nila tayo maanuhan. May Christian talaga dito. Tama. Pero hindi siya yung babasahin kung tanong. Shoutout sa'yo, Christian Oronya. Salamat sa kwento mo kanina na may dumalaw sa'yo. Ito, Christian ulit to. Si Christian Earl. Ang daming Christian sa Pilipinas, no, na pangalan. Oo. Tapos ang sasama ng ugali madalas. Mga demonyo. Christian ang pangalan pero demonyo. Ito. May nigla ako lang to. Ay, hindi pala. Sige, game. Okay. Quiz 8, please hide my identity na lang. And just a simple question lang sa anti-support leaders. Ano insight nyo? Charger. Ano nangyari? Ito lang. Nababurp ako eh. Ito naman si Burp. Kakain lang namin ng masarap na ramen kasi. Chop burp. Okay. About sa situation ko right now, I'm doing house chores. Bilang pagpapakita ng love sa partner. And mga anak ko na before di ko ginagawa kasi ako ang head ng family at mas mataas ang sinasahod ko sa partner ko. And yes, same kami nagwo-work but dumating yung point na multiple times ako nag-cheat sa kanya. Imagine na lang na 9 years kami, kung ilang cheating issue na yung nangyari, may mga nahuli and mas maraming hindi nahuli. But since last year, madami na din ako naging realization because God saved me sa toxic kong ugali before. So medyo napahaba na, but the question is, approve ba for you guys yung way na tulungan kami ni partner sa bills hanggat di pa nakakarating sa punto na kaya ko na lahat and tulungan din sa gawaing bahay kahit basically ako yung lalaki. But the situation ko kasi is kulang pa yung way ng pagbawi ko sa family ko sa lahat ng kaguhan na ginawa ko sa kanila at sa kanila na ako nakafocus now at mag-grind sa work ko now para tumaas ang position, makaipon at soon is-pray na magka-business para mag-grow palalo. Yun lang, maraming salamat and God bless mga kapatid sa paniniwala. God bless. O ano? Ano ba yung pinakatanong niya doon? Ang inuulit niya kasi, parang tinatanong niya kung may mali ba na naghuhugas siya ng pinggan. Head of the family siya. Naghuhugas siya ng pinggan, 50-50 sila sa gastos. Gina-justify niya pa. Dito ko masasabi na actually napakasimpleng bagay nito, pero malinaw na confused siya kasi
ginagamit niya pang justification yung pagkakamali niya ng cheating. Parang, nag-cheat din kasi ako dati. Kaya ngayon, bumabawi ako, maghuhugas ako ng pinggan. 50-50. Nag-cheat din ba yung babae niya? Wala namang binanggit. Ang sinabi niya lang, siya lang. So, kabawasan ba yung paghugas ng pinggan? Hindi. Pero dapat hindi sa pilitan. Tama. Siguro, gagawin mo lang yan pag gusto mo. Pero hindi dahil dapat responsibility mo kung may asawa ka. No? Ako naniniwala sa ganun. Morang pambabae pa rin kasi talaga yan eh. Mas okay talaga ibigay mo sa babae ang gawain na yan, pati yung labahan. Tapos, gumawa ka ng pera. Yun. Pero kung hindi mako-compensate yun ng pera mo, babae mo naman din ang mas malapit kumuha ng pera ngayon, ikaw na muna dyan. Ganun na lang muna. Kasi, akala nyo kasi pag sinabing alpha male, abusado na kagad ganito, ganyan. Hindi, ano rin yan eh. Adjustment din ng life, ang relationship. Hindi palaging, hindi, lalaki ako dapat ganun lang. Hindi kasi pinagkainan mo rin naman yan eh. Totoo. Hindi na maghuhugas nun. Tsaka, nakabawas ba sa pagkalalaki pa? Ako, aminin ko, kadas namin kumain, ako naghuhugas eh. Pwede naman eh. Ako naghuhugas, tapos siya magbabalot ng tinda ko. Oo. Ganun lagi setup namin eh. Bago kumain, magpiprint na ako, tapos naka-ready na yan dyan. Pagkatapos kumain, nagluto na siya. Kain kami. Tapos kumain, ako naghuhugas, siya magbabalot ng tinda ko. Wala problema doon. Wala naman yun. Wala. Especially kung mag-partner naman na kayo, kaya nga partner kayo eh. Wala. Siguro magiging iba to if lahat ng gawain bahay tinira mo na. Totoo. Oo naman. Tapos sobrang prinsesa na yung babae mo, tapos ang sakit pa niya magsalita. Alam mo yun? Pinasasalitaan ba siya ng masama? Wala naman sinabi na ganun. Wala. Parang kay Kuya Blanc sa Facebook, parang ganon. You know what I mean? Parang ginawa niya lahat. Oo. Tapos may leverage pa yung sex, parang ngayon no. Webis lang. tuwing Webis Pinagdadamutan lang. pa siya ng sex, no? Diba? Mm. Yun eh, as long as lahat naman ng mga bagay compensated sa'yo, I don't see nothing wrong. Oh, hindi. Tsaka pagka tawag dito, pagka ganyan nga, dalawa lang naman kayo sa bahay, walang reason para hindi maghugas ng Yeah, plato. there's nothing Dalawa wrong. lang kayo. Walang, kung ikaw nakatoka sa paglalaba, si girl magluluto habang naglalaba siya, walang problema. O di tapos. Walang problema. Oo, tapos. Join force tayo. Ikaw dun, ako dito. Hindi magmi-meet tayo halfway, mamaya relax na tayo sabay. Oh. Ganun ang asawa, ganun ang mag-partner. Ganun ang mag-asawa talaga. Lalo na, kumbaga, working pa kayo on the way top. Wala pa kayong hindi nyo pa kaya mag-avail ng katulong. Di ba? Ganun talaga. Lahat galing dyan. Lahat dumadating dyan. Yung parents ko na, abutan ko rin na si Airpat, tapos ng trabaho, nakahanda na yung pagkain. Nagluto na si Airmat eh. Siya maghugas. Sinano si Airpat. Laki-laki ng Airpat ko. Siya maghugas. Si Airmat, nag-aayos na, nagmamap na siya dyan kasi matutulog na kami. So, nakita ko yun na walang problema. Okay naman. O basta as long as you're doing that because you want to maintain the harmony nga sa family ninyo. Yung tawag din, kumbaga yung partnership, free-flowing yung mga nangyayari, walang sumbatan kasi ginagawa mo na to, gawin ko na to. Alright. Walang sumbatan. Pag ganun Tama. Walang bilangan. Walang bilangan. Lahat gumagalaw. Di ba, katulad nga sabi natin kanina, pag marami kayo sa bahay, dapat nga mas dumadali. Yan. So, Tama. kung dalawa kayo, why not? Pagtulungan ninyo, wala nang problema yun. Oo, mabilis lang. Ang pangit dun talaga, yung katulad niyan, mga content creator nga na sinasabi natin na tangina, ginawa mo na lahat. Nagtrabaho ka na, pag uwi mo, ikaw pa nagluto, hintay ka pa ng nakahilata doon yung misis mo nanonood ng TV. Pagdating mo, hindi luto yung pagkain, ikaw pa magluluto, magsasaing, ikaw pa maghugas ng plato, ikaw pa magmamap dyan. Tapos, pagdating sa kama, naligo ka na. Kakalabitin mo na. Yan na. Oh. Pagkakalabit mo, pagod ako. Utang ina. Yun ang kabulsitan na relationship. Hindi 50-50 yun, pre, ha? Hindi 50-50 yun. 80-20 na yan sila eh. Kaya nga sabi yung ganong case nga na sinabi niya, zero na sa part ng babae yun. Zero na yun, puta. Zero na. Nagtrabaho ka na, pagod-pagod ka na, pag-uwi mo, ikaw pa maghuhugas, ikaw pa magluluto ng pagkain. Tapos pag-igasa ka mo, wala pa, zero na yun. Putang ina, papalayasin ko na yun. Ginagawa yun sa karamihan ng mga lalaki. Oo, ay. Nag-ano pa ito may totoong nangyari to. Nakita ko to sa comment section. Nabash yung, I think, mga trainee to ng Philippine National Kala ko Academy. NPA Hindi. Munti ko na nga sabihin eh.
Yung PNP, parang academy. PNPA, pare. O, ewan ko, napanood mo to for sure. Tinatanong sila, anong gusto mo sa babae? Nakapila silang ganyan. Mm. Sabi ng mga lalaki, yung maalaga po. Ganyan. Yung next, yung pinaglulutuan po ako. Ganun lang. Yung typical na, na gusto ng isang lalaki, no? Ngayon, nagalit yung mga babae. Hanap kay katulong. Yun na naman, yung typical, hanap kay katulong, ganyan. Meron dun, nakita ko yung profile niya, bata, siguro mga nasa 18, ganyan. Ang gusto niyang sabihin, proud siya sa tatay niya. Pero para sa akin, yung i-describe niyang lalaki doon, kawawang lalaki. Alam mo pagkasabi niya? Sabi niya doon, itong mga lalaki na to, walang kwenta to, huwag kayo magsettle sa mga ganito girls. Yung airpot ko, pulis din. Pag galing sa trabaho, magluluto, maglilinis, paglalaba pa, yun ang gusto ko sa lalaki. Bobo, siyang sinabi bobo niya. airpot mo. Yun, proud niya pang sinabi, dinescribe niya doon. Matagal naman. Gusto ko sanang gawa ng konti kaso nakalimutan ko na lang eh. Maybe, Mm. this is the exception. Bedridden yung babae. Asawa niya. Kung ganon, Oo. maintindihan ko. Or, may business din na sobrang dami na asikaso. Like, talagang gabing-gabi na nakakauwi. Fine. Tapos ang laki ng kita. Fine. Mm. Pero naniniwala ko malaki chance hindi. Sadyang under lang yung asawa. Marami, alam niyo ba marami sa kapulisan ng under, pare? Marami sa kanila, tol. Hindi lahat pero alam ko marami talaga sa kapulisan ng under, pare. Parang yun nga. So, going back nga. Naawa ako sa tatay niya nung dinidescribe niya. Sabi ko, proud ka in your perspective, proud ka dun sa tatay mo? Hindi kawawa yung tatay mo. Biro mo, nagligtas na binuwis niya na yung buhay niya sa duty niya. Pag uwi niya, 12 magsasaing hours. pa siya sa inyo. Hindi mo man lang, ikaw, babae ka na proud na nagsabi nun. Hindi ka naawa sa tatay mo. Oo. Tama. Dapat ikaw na nagsahi, ikaw na Yun. nagluto. Yun nga, actually, pwede ko rin siya lagay sa POV na, okay, naka-proud talaga yung lalaki, pero kayong lahat na nandyan, mga nakakahiya kayo. Yeah. Totoo. Hinayaan yung gawin nung tao yun. Ano bang pagka-inutil yan na ganun na nangyari? Tama. Para na kayong walang mga kamay at paa. Kung tutusin nga, pre, sa totoo lang, kaya nga, ayaw ko na gagawing panumbat o may kipagtalo ka sa akin tungkol sa paghugas. Putang ina, napakadali niyan eh. Kaya nga Kahit, kung tutusin, kahit 8 years old na bata, pwede mong turuang maghugas yan. Kaya nga, tangina, nagiging issue yan eh. Ito pa nga kung tutusin, mga bata pa tayo nito, mga to, early 20s. 'Di ba? Pag nung nag-grind tayo sa sayaw, buong araw talaga tayo wala sa bahay eh. So meron talaga mga senaryo, yan yung mga may totoong senaryo kasi talaga sa mga lalaki na hindi ka talaga makakapaghugas. Paano ka maghugas? Buong araw ka wala sa bahay. Mukha ka rin namang ulol nun na kung, tinan mo tanggalin na natin yung gender. Sige, putang ina, dahil ganyan ang gusto nyo mangyari. Mukha naman kayo mga gago. Kung nasa bahay kayo, nandyan yung hugas, tititigan nyo. Yun na nga Putang ina, pagka-shallow na mga utak na yan, no? Para sa akin, deserve din ng mga tatay na under yan. Na ganun-ganunin sila. Deserve nyo lahat yan. Ganyan-ganyanin kayo ng asawa ninyo. Oh, wala kayong alam Ignorante kayo Sa sarili nila. Okay lang yan. Di namin kayo ililigtas. Deserve nyo mahirapan. Alam ko, hindi nyo gusto yung posisyon nyo na yan sa loob-loob nyo. Tinitibit kayo sa bembang. Kinokontrol kayo kung kailan lang kayo pwede makasibak. Tapos kayo pag gumagawa ng gawain bahay palagi, sahod ninyo, inuubos ng babae ninyo, asawa ninyo. Deserve nyo lahat yan. Mahirapan kayo dyan. Baala kayo. Kayo pumili niyan. Oo. Grabing stupidity yan, di ba? Nabanggit na natin to dati. Nila maangas yun eh. Oo. Pero i-double down pa natin. Commander. Paano yun, Josh? Andiyan si boss eh. Commander. Napauwi na. Tanginang yun. Commander, si Commander. Kakainis eh. Sipin mo, nag-build ka ng bahay, nag-build ka ng private space mo, yung personal private space mo, binild mo para i-deprive ka, di ba? Gumawa ka, sana naiintindihan yun na English kasi yun may mga tangang kalaban dyan na hindi makakaintindi. Private space, personal private space, ang pamilya, para sa akin, personal nga yan. Intimate yung relasyon. So definitely talaga, built yan para i-nurture nga yung needs mo. Kaya,
lalong-lalo na nga sa mag-asawa, need yung sexual, talaga, yung sexual aspect, need yun. Hindi yun something na dinedemonize yung mga ulol kayo. Kaya, alam mo yun, napaka-bobo mong lalaki na bubuo ka ng ganong space na i-deprive ka sa sex, yung need mo nga, di ba? Totoo. Tapos, di ba, binild nila yan. Binild nila yung pagiging under nila. Tapos ngayon, maririnig mo sa kanila, kaya sila rin yung mga tao na klase ng lalaki na nagtatagal sa inuman. Bakit? Nagyayaya pa ng extend, di ba? Bili ka pa, pre. Bakit? Uwi ka na, pre. Hindi. Si Mrs. ano na naman dun? Bad trip na naman sa bahay. Kumbaga, binild niya na gano'n na para siyang gago sa bahay. Siya rin ang nagsasuffer, di ba? Tapos nagrereklamo siya, gano'n ang nangyayari sa kanya. Di ba? Sila rin yun, yung mga ayaw mo eh. So, again, kung lalaki ka, gusto mo maging, bigyan natin sila ng responsibilidad din. Kung ikaw lalaki ka, kung gusto mo maging peace talaga yung buhay mo, i-build mo na magiging peace talaga yung bahay mo. Di ba? Treat your wife lead your wife na maging ganun siya, maging peaceful yung bahay niyo. Kasi pag hindi mo pwede isisi sa misis yun. Tangina talak ng talak. Bakit? Inalagaan mong tatalak-talak siya eh. Sinanay mo siya na tatalak-talak. Sinanay mo siya na bastusin ka. Sino may kasalanan nun? Ikaw. Tama. Kaya nga lagi yung sinasabi kanina na pwede mong tirahin yung gawain bahay pero hindi sa pilitan. Ito kasi sa kanila, ang sitwasyon nila, pinagkaiba ng mga under desire. Sa pilitan na yung chore, pare. Walang choice eh. Oo, to the point na pag hindi mo ginawa to, dadakdakan sila maghapon. As hindi sila pabibembangin. May iba pa ako kilala dati, pre, mga naging kaibigan ko dati na kailangan niyang gawin yung mga specific na gawain bahay para makasibak siya. Ganon, nakakadiri yung setup nila. Kawawa din eh, no? Di pare, kailangan ko pa maglinis, kailangan ko tapusin to eh. Di pare, inom na tayo. That time, ganun, puro inom pa ako nun. Tara, inom tayo. Di pare, may tatapusin pa ako eh. Di ako makascore pagka hindi ako, ganyan, maglinis ng bahay, ganyan. Yeah. Ito pa, meron pa akong ganyang klase ng example, pre. This was the time na iba yung hassle namin nito. Dancer kami niya. May ganyan kaming tropa. Hindi naman na manonood yun eh. Bubombahin ko kayo ng sayo dyan, pare. Sabi ko, alam mo ba, pre, every time na magiinuman kami or may get together kami, lagi siyang late. Ang lagi niyang rason, kasi every time na aalis na siya, saka siya inuutusan nung above. Gago, nananadya, kupal. 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 Pinaalam niya na, kasi ganun siya eh. Sasabihin namin sa kanya in advance, pre, magpaalam ka na dyan sa ano mo, mamaya hindi ka na magpaalam. So, nagpaalam naman daw siya. So, parang 2 days before nung lakad namin. Kasi kilala na namin siya, hindi nga pinapayagan eh. Sabi niya, paalam ka na. Sige, alam na namin under siya. Sige, okay na. Hindi na naman namin siya nilalait pa. Sige, okay. Paalam na siya. So, sinasabi niya na, kunyari, 8 ang lakad. Mga 6, ini-intro niya na sa misis niya, alis ako ha. Alam mo, pagka-alis na siya, kung kailan nakabihis na siya, saka siya inuutusan, bili mo nga ako ng ganito. Ba't di niya kaya bilhin? Yun na nga eh. Pumapayag kasi sila sa ganun eh. Sinanay nila na ganun eh. Deserve talaga. Kasi kung ako, kanyari tayo, ginanon tayo, putang ina. Kung kailan nakabihis na ako kasi di ba? Hindi mabibuild yun. Hindi mabibuild yung ganun. Pero sila, na baby nila, sinanay nila na pag-aalis sila, saka sila utusan, di man lang sila nagreklamo, di man lang laki nausap na, putang ina, may papabili ka pala, kanina pa dapat, bakit ngayon mo lang ako inutusan? Nananadya ka ba? Hindi kasi nila kino-call out yung ganun eh. So, para sa akin yun nga, katulad ng sabi mo, deserve nila yung ganung lifestyle. Tinolerate nila yung ganung lifestyle eh. So, ayun mga pare. No, I hope may matulungan kami diyan kung under ka man, no? Mahihirapan ka ng mabago yan, but may chance. Kaso nga lang, malaking pagbabago ang gagawin niya. Abangan nyo sa susunod na episode yan. Susunod na episode yan. So, leave a comment down below pare. Ano masasabi niyo yun? Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Supot Podcast. Babalik kami. Tribune! Girl! Yeah. Kami ang inyong brotherhood, guys. Walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shoutout to my boy J.O.P. At si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis.
Iwasan laging kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face ang antipolo. What the hell? Sipag ko na nanadyak ng mga di ko kalipel.